Ito nga pala ang pangalawang araw ng paggagawa namin ng masisilungan ng mga aso sa pulong malaki, mga mare at pare. Pinakain na nga rin po namin sila ngayong araw at jackpot nga po mga aso dahil may nagpadala nga po ng 2 sakong dog food sa kanila. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla at ngayong araw nga pala ang ikalawang araw ng paggagawa namin ng masisilungan ng mga aso sa pulong malaki. Kung napanood nyo nga po yung vlog namin kahapon ni Buyo kay binagpadala nga po sa kanila ng tolda at ng dog food. Naawa po daw talaga siya sa mga aso na nakatira nga sa pulong malaki dahil wala nga po daw silang nasisilungan kaya naman nagpadala na nga po siya ng tolda. Itong dog food naman po napadala ni Ma'am mga mare at pare ngayon pa lamang po namin makukuha dahil sobrang laki pala nito kaya naman hindi nga siya ma-deliver sa amin. 2 sakong dog food kasi ito kaya naman sabi nga ng aking buyok napagkakabigat nga daw. Kaya naman maraming salamat po talaga kay Ma'am RPJ Aesthetic at talaga namang napakabuting tao po niya at naalala po talaga niya mga aso. Pagkakuha nga po namin ng pagkain ng mga aso ay dediretso na nga po agad kami sa pulo dahil gagawa na nga po kami ng masisilungan ng mga aso doon. Tinanghali na nga po kami pagpalaot ng aking buyok dahil kaninang umaga nga po pinuntahan nga po niya itong dog food doon sa kabilang barangay kaso nga lang hindi nga po niya maisakay sa motor dahil bambigat nga daw po. Mangunguha nga muna kami ni Buyok ng mga tuyong kawayan dito sa Baybay bago nga po kami pumunta doon sa aming pinagagawaan. Pinababa nga po muna ng aking buyok itong si Oranggi dito sa Baybay para makapaglaro man lang daw habang siya ay nangunguha ng mga tuyong kawayan. Ito nga po mga tuyong kawayan ang gagamitin namin sa paggagawa ng masisilungan ng mga aso, mga mare dahil meron na nga po silang tolda. Kung napanood nyo nga po yung vlog namin kahapon hindi nga po namin ito natapos dahil kinulang po kami sa mga tuyong kawayan. Kung napapansin nyo nga po ang aking buyok sa video pumipili nga po siya ng matitigas na kawayan para maging matibay nga daw po ang kanyang gawa. Akala nga po nitong si Oranggi iiwanan siya ng aking buyok kaya naman ayan na todo takbo na nga sa kanya. Pagkatapos naman pong makaipon ng aking buyok ng mga tuyong kawayan ay pinasasakay na nga po niya itong si Oranggi dito sa Lunday kaso nga lang ay hindi nga po niya naabot. Kaya naman hinayaan na nga lang po niya itong si Oranggi na sumunod sa amin at binabagalan naman po ni Buyok ang aming bangka. Medyo naaawa nga po kay Oranggi mga mare dahil baka po siya ay mapagod katatakbo. Nasa likod pa po kasi kami ng pulo mga mare at ang pupuntahan po namin doon sa harapan kaya naman medyo malayo nga po ang tatakbuhin ni Oranggi. Hinahayaan nga lang po siya ni Buyok para maging malakas nga daw po itong si Oranggi at isa pa sanay na sanay nga daw po ito dito sa pulo. Natutuwa nga po ako dito kay Oranggi dahil kada tigil po niya tumitingin nga po siya sa amin at nung nakaabot nga po siya dito sa bandang dulo mga mare biglangan lumangoy. Akala po siguro niya idediretso na nga po kami ng uwi doon sa aming bahay at hindi na nga po kami duduong at magpapakain nga po ng mga aso. Nakakawa naman. Guys, naririnig niyo ba? Grabe mga mare, awang-awa nga po kami ng aking buyok dito sa mga aso dahil pagkakita nga po nila sa amin talaga naman nag-uungulan at nagtatahulan. Akala nga po nila may pagkain na dito sa Lunday kaya naman naglalanguyan na nga po sila papunta sa aking buyok. Ganyan na ganyan po sila sa tuwing pupunta po kami dito sa pulo mga mare na akala mo mga gutom na gutom. Wala po kasi talaga silang makain dito sa pulo mga mare kundi mga patay na isda lamang. Mabuti na lang talaga at may mga mabubuting puso po tayong mga kababayan na handang tumulong sa mga aso. Tuwang-tuwa nga po kami ng aking buyok mga mare dahil may nagpadala nga po sa kanila ng 2 sakong dog food at malaking bagay nga po ito sa amin. Sa totoo lang talaga mga mare mahirap na po talaga ang pagsalok sa Skylab at hirap na nga po ng panguhuli sa dagat kaya naman minsan na nga lang po kami sumalo. Kaya itong dog food na padala ni Ma'am RPJ Aesthetic mga mare malaking bagay po talaga sa amin dahil pwedeng nga po itong ihalo sa kanin. Yung napulot nga po ni Buyok kanina nakabiyak na anahaw ay nilinis nga po niya at ginawa na nga lang po niyang pakainan. Kaso nga lang mga mare kapag kanin nga daw ang ipapakain niya, hindi nga daw ito pwede dahil magkakahulog lamang. Kaya naman gagawa na nga lang po daw siya ng mas malaki mga mare para maganda nga daw po kapag kanin ang kanyang ipapakain. Meron nga po mga aso na hindi makakain dahil natatakot nga po doon sa malalaking aso mga mare kaya naman ayan at pinagbukod na nga lang niya. Maya-maya nga lang po mga mare sinimulan na nga rin po ni Buyok ang paggagawa ng masisilungan ng mga aso dito sa malaking pulo. Inabutan nga rin po siya ng gutom kaya naman ayan at kinain na nga rin po niya yung pagkain na dala-dala namin. Pinangalanan ko naman po ito
itong asong ito na si Nguso dahil tinan nyo naman ang kanyang nguso mga mare at napakaitim. Nilagyan nga po ng aking buyok ng pahulog yung ginawa namin kahapon mga mare at parang nadali ng engineeran eh. Pinagkabit na nga rin po ako ng aking buyok ng duyan doon sa may tabing dagat para nga daw po maginhawahan ako at makapagpahinga. Dito nga po sa mga batuhan na lapad na ito, pinapakain ng aking buyok ang mga aso dati at talaga namang malalapad po yan at malinis. Napakaganda nga po ng view ko dito sa duyan mga mare dahil kita ko nga po ang bundok ng Susong Dalaga o Mount Tagapo at talaga namang napakaginhawa. Alam nyo naman mga mare at pare na 8 buwang buntis na nga po tayo kaya naman hirap na nga po ako sa pagtulong kay Buyok dahil ako nga po rin ang taga-video. Medyo nakikita ko na nga rin yung ginagawa ng aking Buyok mga mare at yan nga at nagbububong na nga po siya. Marami nga po siyang sinasabi at plano dito sa silungan ng mga aso mga mare at sabi nga niya sa akin lalagyan pa nga daw niya ito ng papag at ng mga dingding. Medyo lumapad po kasi itong silungan ng mga aso dahil 2 bubong na nga po ang kanyang ilalagay. Ito nga mga mare at pare, tinesting ko na nga po ang gawa ng aking Buyok kung matibay at umakyat na nga po ako dito at so far hindi naman po ako nalaglag. Abay pwede na yatang kumontrata ng bahay kubo ang aking Buyok mga mare. Diyos ko dahil. Pinalagyan ko na nga rin po sa aking Buyok ng pangalan nitong Tulda para kung may makakita man ay hindi po ito pag-interesan at alam po na sa amin. Dahil tanghali na nga rin po ng mga oras na yan mga mare at medyo gutom na nga rin po ako kaya naman nagyaya na nga rin po ako sa aking Buyok pag-uwi. Pinakain ko na nga rin po kay Oranggi itong dilata na nakasama nga po doon sa 2 sakong dog food. Kaya naman mga mare at pare, kung nakarating nga po kayo hanggang dito sa dulot, kung nagustuhan nyo nga po itong video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.